Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Narito kaming muling magbibigay alis sa inyo at nagpapasalamat sa palagi ninyong pagsubaybay sa lahat ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, aming idulog sa inyo ang huling bahagi sa recuerdo ni kaibigang Laila. At ganito ang mga huling bahagi o kaganapan sa kanyang kwento. Fallen apart, gone somewhere. Tinawagan ko ang katulong kanina. Maghapong hindi ka raw lumabas sa kwarto mo. Nakapag-usap na ba kayo kay Charmy? Mama, masakit ang ulo ko maghapon. Dahil sa kalasingan ko, puyat at pagod din siguro. Nag-usap na kami ni Charmy kahapon. Bakit mo pinaiyak ang nobya mo? Matagal kanyang hinihintay kagabi. Pero bakit hindi ka dumating? Mama? Ano ba talaga ang plano mo, iho? Hindi ka ba naaawa? Kung pababayaan mo lang siya. Magiging tapat ako sa inyo. Ha? Mama, may iba akong gustong pakasalan.
Ano ka mo? Pero iho, may responsibilidad ka na kay Charmy. Ayokong maipanganak ang apo ko bilang bastardo. Papayag ka man o hindi, kailangang pakasalan mo si Charmy, iho. Sige, Mama. Papayag ako. Pero sa isang kondisyon. Magpapagawa kayo ng testamento na ako magmamana sa lahat ng ari-arian nyo. Ano ka mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kailangan ko bang ulitin pa, Mama? Di ba ang sabi ko sa inyo? Walang ibang may karapatan na magmana sa lahat ng ari-arian nyo. Ako lang. Desmond. Ano na ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba, ha? May magkapatid kayo ni Laila. Mama, wag na kayong magsisinungaling pa. May pweba akong ampun lang si Laila. At kilala ko din kung sino ang mga magulang niya. Tumahimik ka na! Legal ang pagkaampun ko kay Laila. At pareho kayong may karapatang magmana. Bakit kayo nagagalit, Mama? Sundin niyo ang gusto ko. Kung gusto niyong pakasalan ko si Charmy. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mong yan, Desmond. Responsibilidad mong pakasalan si Charmy. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong makapag-isip, Mama. Aalis muna ako dito sa bahay. At uuwi lang ako kapag nakadesisyon na kayo. Pero ito ang inyong tatandaan. Kung bibigyan niyo si Laila ng mana, may mangyayaring masama sa pamilya niya. Hindi ko alam na mangyayari ito. Gusto ni Desmond na sarilihin niya lahat ng aming ari-arian. Malakas pa ako. At hindi pa panahon para gumawa ako ng testamento. Pero nagbanta na si Desmond. Pero may bagay na hindi pa niya alam. Mama? Bakit, Laila? Bakit ka umiiyak, iha? Mama? Uy, bakit ka umiiyak? At ano ang nangyayari sa'yo, iha? Hinintay ko lang na makalis si Kuya Desmond. Parang guguho ang mundo ko sa narinig ko. Hindi niyo pala ako tunay na anak, Mama. Isa pala akong ampon. Hindi mo dapat malaman yan. Tinuring na kita bilang tunay na anak. Nararamdaman mo yan, iha. Oo, Mama. Kaya nagulat ako. Wala akong pakialam kung angkinin lahat ni Kuya Desmond ang mga ari-arian ninyo. Pero ang hindi ko maintindihan, binantay niya ang pamilya ko. Mama, sino po ba ang tunay kong mga magulang? Nagulat ako nang malaman kong ampun ka pala ni Nana Margarita, Laila. Nakikiramdam ako sa'yo.
Masakit nang nalaman ko. Ang buong akala ko, tunay kong magulang si Mama. Dahil naramdaman ko sa kanya ang pagmamahal ng isang ina. Layla, huwag kang umiyak. Mahalagang malaman mo ito. Alam mo bang si Desmond ang hinala kong nag-utos na patayin ako? Ano? Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Tungkol sa lihim na nagmamahal sa'yo. At hindi ba sinabi ni Desmond na gusto kanyang ipakasal sa iba? Nanginginig ako pag naaalala ko. Bago nila saktan si Dexter, narinig ko si Kuya Desmond na may kausap siya sa cellphone. At ang napansin kong muntik na may pumasok sa kwarto ko. Diyos ko, hindi. Si Charmy. Hello? Hello. Hindi pa nagpapakita si Desmond sa akin, Layla. Nag-aalala na ako. Pababayaan niya yata ako. Malapit na rin mapansin ng mga magulang ko ang pagbubuntis ko. May problema kasi, Charmy. Hindi pa umuwi si Kuya. Ah? Hindi ba niya sinabi kung saan siya pupunta? Hindi. Baka naman tinataguan na niya ako. Hindi maaari to. Ayaw kong mapahiya. Ay, paano na? O sige, bye. Bye. Kung alam mo sanang mabigat ang problema dito sa bahay, Charmy. Kawawa kang naidadamay. Ang sinabi sa akin ni Dexter, kailangang makausap ko ng mabuti si Mama. Narinig ko ang pag-uusap niyo sa cellphone ni Charmy. Ilang beses kong tinawagan si Desmond. Pero hindi siya sumasagot. Ako na ang bahala kay Charmy. Mama, may ipapakiusap lang sana ako sa inyo. Gusto kong malaman kung sino ang mga tunay kong magulang. Layla. Pangako, Mama. Kahit malaman ko kung sino ang tunay kong magulang, hindi ako magbabago sa relasyon ko sa inyo. Pero, hindi ko alam kung papaalisin ako ni Kuya Desmond. May karapatan ka sa bahay at sa lahat ng mga ari-arian. Mama, sinong tunay kong mga magulang? Matagal nang patay ang ina mo. Kilala mo ang ama mo at malapit kayo sa isa't isa. Si Fabian. Si Ama Fabian? Ang totoo kong ama? Hindi ko akalain. Kaya pala, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Bakit hindi ka tumitigil sa pag-iyak, Layla? Hindi ko alam itong nararamdaman ko, Dexter. Kaya pala,
malapit ako kay Ama Pabian. Dahil siya palang tunay kong ama. Naalala ko ang muntik kong pagkasagasa sa kanya. Sobrang pagmamakaawa mo noon. Iyan ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Nagtaka ako nang nakita ko siyang pumunta sa bahay. Kilala pala niya si Mama. Layla, malapit na tayo sa bahay ninyo. Tama ka. Bahay namin. Dahil kabilang ako sa pamilyang niya. Hindi ko kinakahiya ang pinanggalingan ko. At naiintindihan ko na ang rason kung bakit ako pinaampun ni Itay. Dahil marami kayong magkakapatid. Kaya pala naaawa ko sa kanila. Kapatid ko pala sila. Hindi ako galit kay Itay. Naalala ko ang sinabi niyang anak niyang hindi niya kasama. Ako pala yun. I was hurt and I was fooled by a love made. Ang walang diyang babae. Hindi niya ako tinitigilan. Kakatawan. Hello? Salamat at sinagot mo ang tawag ko, Desmond. Pwede bang huwag mo na akong disturbohin? Gulong-gulo ang isip ko ngayon. Bakit? Bakit, Desmond? Anong nangyayari sa'yo? Huwag ako ang tatanungin mo. At sasabihin ko ulit sa'yo. Ayaw kitang pakasalan. Parang awa mo na. Huwag mong sabihin yan. Ayaw kong mapahiya. Magpapakamatay na lang ako kaysa mga anak akong dalaga. Ah, kinokonsensya mo ba ako, Charmy? Nasaan ka ba? Gusto kitang makausap ng mabuti. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mong pakasalan kita, kausapin mo si Mama at sabihin mong sundin niya ang pinapagawa kong testamento. At ako lang ang magmamana sa lahat ng ari-arian namin. Ano? Paano si Laila? Huwag ka nang magtanong. Hindi ba gusto mong pakasalan kita? Ayaw mo nun, magiging mayaman na tayo. Laila, bakit umiiyak kang yumakap sa akin? May masama bang nangyari sa bahay niyo? Itay! Itay ko! Tinawag mo akong Itay. Opo, Itay! Nagmakaawa ako kay Mama. Nasabihin niya sa akin ang totoo kung sino ang tunay kong mga magulang. Kaya pala, malapit ang pakiramdam ko sa inyo. At kaya pala, naaawa ko sa mga anak ninyo. Dahil kapatid ko pala sila. Anak, patawarin mo ako dahil sa sobrang hirap ng buhay. Dahil walang anak sila Margarita at ang kanyang asawa noon.
nagmakaawa ako sa kanila na ampunin ka na lang nila. Wala silang anak. Kung gano'n, si Kuya Desmond, Si Margarita ang kausapin mo tungkol sa bagay na yan, anak. Ama Fabian, mag-ingat kayo. At bakit naman ako mag-iingat, Dexter? nagbanta si Kuya Desmond na kung hindi susundin ni Mama ang kagustuhan niyang siya ang magmamana sa lahat ng ari-arian ni na Mama, ay may masamang mangyayari sa inyo. Malaki ang pangangatawan ng mga anak ninyong lalaki, Ama Fabian. Pero mag-ingat kayo. May mga tauhan siya at may armas din sila, kaya delikado. Bakit ka umiiyak, Charmy? At bakit gulong-gulo ang mga buhok mo, ha? Nalaman na ng mga magulang kong buntis ako. Ama, Pinagalitan na ako ni Mama. Nakakaya daw ako. Pinaalis din nila ako sa bahay namin. kawawa ka naman. Tinawagan ko si Desmond, pero hindi niya ako sinasagot. Natawagan ko rin si Desmond. Tinakwil na ako ng mga magulang ko kaya pumunta na lang ako dito sa bahay ninyo kahit nakakahiya. O, Charmy, andito ka pala sa bahay. O ano, nakausap mo na ba si Mama? Mabuti at nakauwi ka na, Desmond. Pero ano ang sinasabi mo kay Charmy? Mama, inamin ko na sa kanya na may iba na akong minamahal. Pero pakakasalan ko lang siya kung papayag kayong ipamana lahat sa akin ng mga ari-arian niyo. Talagang wala kang hiya. Ang sama-sama mo, Desmond. Para sabihin ko sa'yo, hindi kita tunay na anak. Mama! Bawiin niyo ang mga sinabi niyo sa akin, Mama. Sinabi niyo lang yan dahil ayaw niyong pumayag sa sinasabi ko. Wala akong planong sabihin ang totoo sa'yo. Ang iyong pagkatao. Mahal ko ang tatay mo, kaya pinatawad ko siya sa kanyang kasalanan. Mahigit 3 taon ka lang nung inuwi ka ng tatay mo dito sa bahay. Mag-1 taon na din si Layla sa piling namin. Ano? Anak ka ng tatay mo sa ibang babae. Natukso siya sa ibang babae at ikaw ang bunga. Dahil sa pagkamatay ng nanay mo, kaya inuwi ka dito. Dahil hindi ko gustong masira ang relasyon namin, tinanggap kita at pinatawad ko rin siya. Hindi totoo yan! Hindi ko yan matatanggap, Mama. Bata ka pa noon pero hindi mo ako binigyan ng respeto. Pero iniintindi kita. At ngayon, gusto mong manahin ang mga lahat na ari-arian ko. Kung iisipin, si Layla dapat ang legal ang kanyang pagkaampon. Hindi ko maintindihan ang mga ito, Mama. Desmond, humingi ka ng tawad sa mama mo. Tumigil kang babae ka! Sinigawan mo ako. Parang aho mo na. Huwag mo akong saktan. Maawa ka kay Charmy. Tinakwil nila dahil siya'y buntis. ang gulo-gulo ng buhay namin, Dexter. Hindi ko akalaing anak pala ni Papa si Kuya Desmond sa ibang babae. At dahil legal ang pagkampon mo, mas malaki ang parte mo sa manang ibibigay ng mama ninyo. Mas malaki pa rin ang karapatan ni Kuya Desmond. Kahit iba ang ina niya. Tinanggap naman siya ni Papa dahil anak niya si Kuya Desmond. Layla, mag-ingat ka kay Desmond. Kailangang alerto ka. Baka may masamang gawin siya sa'yo.
Baka maulit ang muntik na nangyari sa'yo. Sige, salamat, Dexter. Kung kailangang bumalik ako sa piling ni Itay para matapos lahat ng mga problema, gagawin ko, kuya. Hindi mahalaga sa akin ang mamanahin ko. Ang pinapakiusap ko lang, huwag mong saktan si Mama. Layla, At isa pang hilin ko, pakasalan mo si Charmy. Kawawa naman. Para lang sa anak ninyo. Iha, naiyak ako dahil parang nagpapaalam ka. Mula bata ka, napamahal ka na sa akin. Mamimiss kita, Mama. Oh, Pero lagi ko kayong dadalawin. At kung papayag si Kuya Desmond, ay magtatrabaho ako sa kumpanya. Layla, parang awa mo na. Huwag ka nang umalis. Ako ang dapat umalis. Ang sama-sama kong anak. Wala akong utang na loob. Mama, patawarin mo sana ako. anak, pariho kayong mahalaga sa akin. Tinuring kitang nanggaling sa akin, Lisbon. Kahit hindi ako ang nagluwal sa iyo. Salamat, Mama, at napatawad mo ako. Layla, malaki ang kasalanan ko sa iyo. Patawarin mo ako. At kahit kay Dexter, magtatapat ako sa inyo. Aaminin ko, ako ang nag-utos sa mga taong muntik pumatay sa kanya. Oh, Dahil hindi lang kapatid ang turing ko sa iyo, Layla. iho, sa harap ng mga tao, magkapatid kayo. Kalimutan na natin yan. Kakausapin ko si Dexter. Nakalimutan niya ang lahat. Alang-alang sa anak ninyo ni Charmy. Maraming salamat, Layla. Gaya ng sinabi mo, papakasalan ko si Charmy. Mahigit 2 taon na kaming nagsasama ni Dexter bilang mag-asawa, Tia Sofia. At ang larawan namin noong kinasal kami ang itinuturing kong rekwerdo. At sa lahat ng nangyari sa aming buhay, sa aming mga pamilya. At hanggang dito na lang, dito ko na tatapusin ang kwento ko tungkol sa aking rekwerdo sa buhay. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagsasadula sa kwento ng aking rekwerdo. Ang iyong kaibigan, Layla. Times change to turn dreams. Maganda ang kwento ng iyong rekwerdo, Layla. At sana, lagi kayong patnubayan ng may kapal. Kami rin ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pagdulog, dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Mga kaibigan, dyan na nagtatapos ang kwento ng rekwerdo ni Layla, dito sa ating dula Recuerdos de la Vida. Ang kwento ni Layla ay isunulat sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihandog naman sa inyo ng number 1
and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.